Sexy scene. And I think, by now, napalo natin yung lahat. Oh my God, I'm blushing. Yun ba? Choreographed ba yun? Or ikaw lang nag-come up? Pero ka gumawa ng steps na yun. Hanggang dito. Hindi, actually, medyo biglaan yung scene na yun eh. I think Star Cinema, syempre, wanted a little sexy scene para sa amin. And I think nalaman ko the day or 2 days before na isi-shoot namin. Tapos pinag-uusapan namin, pinuntahan pa ulit Rex and Terry, oh, ganito, anong iniisip mong gagawin mo? So mas na-pressure ako, sabi, oh shit, anong ina-expect na gagawin ko? Kasi may peg sila na magic mic, may pinanood pa sila sa ano yung video, basta may mga sumasayaw. So, but the scene was very, napaka-organic eh, kaya medyo nakakatawa siya. Wala akong choreograph na ginawa. Just kung ano naramdaman ko when I played the music, yun na yun. Kung ano yung lumabas. So like, Kahit nag-sit-ups yung ka ba paghagis ko before? ng t-shirt, wala. It's just all, yung ano, Nag-sit-ups ka ba before? Just to prepare? nag-push-ups ako. Nag-push-ups ako. At nag-shot ako ng vodka. Seryoso. Second question for you also. Ano lang, parang anong mas mahirap i-shoot for you as an actor? Yung scenes na iyakan, heavy, yung breakup nyo, ganyan? Or yung mas happy kayo? Yung 8 years kayo, ganyan? Paano? I think mas mahirap yung happy tsaka yung 8 years kasi ang hirap talaga i-fake yun eh. Ang hirap, dapat talaga maramdaman, lalo na sa movie na to, na 8 years kami, sa simula pa lang dapat maramdaman ng audience na ay, ang tagal nila sa isang relationship. So, unang eksena pa lang, di ba? So, I think that's the most, yun yung pinaka-difficult kasi syempre hindi naman kami, nakilala ko lang si RC sa first movie namin. That was the first time ko siya nakilala and I think it was just 1 year ago or 2 years ago. So, para i-project yung 8-year relationship tsaka yung hirap na pinagdaanan namin, yung mga problema na pinagdaanan namin, yun yung pinaka mahirap. And iba yung happiness eh. Iba yung happiness ng 8-10 year relationship, di ba? Sa first year na parang honeymoon stage pa. So yun ang pinakamahirap para sa akin. Thank you sa questions. Question po for Derek. First of all, congrats Derek sa movie. How do you feel na ang dami nagsasabi kasi the movie is a perfect mix of indie and mainstream? Ayun, Derek. Ayun, so siguro kami dalawa kasi ni Jen, galing kami indie. So binigyan kami ng chance ng Star, pero syempre may audience ang Star Cinema and as much as possible parang tinry ko maging true to the kind of stories that we want to tell, pero at the same time syempre I also try to please the audience din, dahil dance ni Jen. So pero I think thankful ako sa Star na binigyan nila ako ng chance and freedom to tell the story that I like. So is this a start of parang mas marami ka nang gagawin mainstream movies pa? Gusto mo ba yung whole experience of making a mainstream movie? Actually, sa totoo lang, medyo same lang din eh. For me, the movie, parang gumawa ka ng movie, iba lang yung number of days, yung iba lang na certain na kaibahan lang. Of course, lagi may compromise, pero tuwing gumagawa ka naman ng pelikula, lagi may compromise. So, hopefully, gusto ko pang gumawa ng more films. Yes. At ito kasi ang dami rin nagsasabi na the movie kasi it's too real, it hurts. Parang gano'n, lahat ng mga eksena na parang katulad ng mga, for example, yung mga eksena na before sobrang sweet, tapos pag tumatagal na parang ang lamig na nung nangyayari sa relationship. Miss Jen and Derek, paano nyo binuo yung gano'n na parang, kasi like for example yung scene na yung susunduin ni Dig si Sam, tapos hindi na, yung gano'n. Yeah. Gano'n. So parang, paano nyo paano nyo nabubuo yung gano'n na yung part nga ng scene na gano'n? Miss Jen. I think it starts with yung characters na parang pilinaro namin sa sarili na yung character ni Sam tsaka ni Diggs yung incompatibilities nila but at the same time kung bakit sila magkasundo. And from there, parang hindi naman siya exactly based sa amin pero parang na-experience na rin. I mean, we've all gone through yung naging
late yung boyfriend mo or girlfriend mo, tapos parang inip ka na. And sometimes, kahit ganun It ka really happens kasi, oo. doon nagsisimula yung napakalaking away. So, yun, kind of na-experience namin and at the same time, parang something that we felt was relatable. Okay, Siguro ako parang kahit yung mga past films ko kasi before, may hindi ako mag-insist na yung mga everyday, yung mga normal lang na bagay, importante siya. Like hindi lang siya, yung mga pag-aawayan ng couples hindi kailangan may third party o may sobrang out of this world. Parang minsan yung mga ganung maliit na bagay na nangyayari sa ating lahat, sometimes it builds up and ayun, that's what happens lang. So, kaya natin decide na magiging na yung attack siguro. Ito, kasi naman for Jack. Kasi dun sa movie rin, may yung scene ni Bugsy. So parang paano yung process ng paggawa nun? Kasi diba, mino na yung malapit ka rin sa mga. Yes. So, ayan. So, Grabe, no? Oo. Parang mas nakakayak pa yung nung namatay si Bugsy. Kasi nung naghiwalay kami. But I don't know, it's just something with animals siguro. I mean, pati si RC, may din siya sa, may mga pets din siya. So, nung premiere night, talagang pinipigilan ko ng sarili ko eh. Pero si RC lang umiyak na. Kasi nga, tas wow, sana nga makagawa din ako ng movies tungkol sa gano'n, yung mas yung sa relationship ng pets. But, I don't know, tapos nakakausap ko yung ibang friends ko, talagang medyo nalungkot talaga sila nung namatay si Bugsy. And Bugsy is parang siya yung tulay namin ni nung nagkahiwalay kami ni Sam. So parang siya na lang yung natirang connection namin kasi yung condo, ipapa-rent na sa labas, diba, gano'n. So siya na lang yung connection namin tapos namatay pa. So I think dagdag din yun. Okay, thank you so much sa ating mga friends from Star Cinema New Media. Ito naman, ang magkataon naman ang next ay si Bianca from Star Studio. For Direct Prime po and Miss Jen, and sa inyo na rin po sa cast, may naisip po ba kayong alternate ending for the movie? Pwede nyo bang i-share? Or yung ideal nyo na ending kung hindi man yung nasa movie na yun? Ang alternate ending actually is hindi sila magkakatuluyan. Alternate ending. Hindi rin pinalabas siya. Spoiler, joke lang. At the end of the movie, mangyayari kay Sam, marirealize niya na hindi lahat ng bagay perfect. Parang yun yung magiging learning niya. Tapos si Diggs din, marirealize niya na kailangan ng time para ayusin yung sarili niya. Pero yun yung isang ending beat. So, pero yung naging ending sa film na okay na naman, I think it's a natural ending to this. Na si Diggs is on the road para ayusin yung sarili niya and si Sam accepts that. For me, yung ending sa movie, yung ending, hindi siya yung sobrang certain kasi parang you might think, baka naman mag-away pa sa down the line. There's a bit of uncertainty in it, but I think what's romantic about it is kahit na uncertain sila, they don't know what's gonna happen in the future, but they choose to stay together, which I think is romantic. Wala sila yung gumawa ng movie din eh. So hindi ko alam yung ending. Hindi, ikaw, ano gusto mong ending? But yeah, ako nagustuhan ko yung ending kasi yun, totoo kasi yun eh, pabalik din kayo sa yung mga maliit na bagay na manood lang kayo ng movies together sa bahay or kakain kayo ng pansit canton, mga ganun. So, I think yun yung para sa akin, isa yan sa pinaka-importante sa relationship, yung mga maliit na bagay. And one more question po. Naniniwala rin po ba kayo na madalas, usually, even if nahanap niyo yung the one, hindi yun yung nakakatuluyan niyo talaga? Parang may ganun. I think kaya may motto na don't want that cut away, di ba? Kasi nga, minsan nangyayari talaga yan. Trabaho din siya talaga para sa akin. Isa sa mga natutunan ko pagdating sa relationship. It really takes, trabaho siya. It takes effort. Parang kung ano yung effort natin sa passion natin sa work, gano'n. It really takes effort to make a relationship work. Yes.
At yun yung, kasi feeling ko si Dix at si Sam, silang dalawa yung pwedeng sila yung the one that got away ng isa't isa kung hindi nila pinili to work it out. At yun nga, kaya merong the one that got away kasi mayroong mga hindi pinapanindigan lang yung mga taong kasama nila or hindi naging willing enough to compromise. So yes, that's very possible. At yun, babalik tayo rin sa punto natin kanina pa na it's a decision. That's why it's a decision. That's why it's hard work. Kasi pwede mong makahiwalay ang kahit sino. Pero kapag nag-decide ka to stay with him or her for as long as you can, yun. Thank you po. Thank you, Bianca. Pero balikan na natin dito si Sir David. Meron na siyang follow-up question. Okay, this is a question I asked also in another Digicon, but it's not really related to the movie itself. Can you give, like, what are your favorite TV series that are not Filipino? Like it's in the US, Netflix, or whatever. Each of you lang, para we can get a gauge of your taste then. I don't know, ako House of Cards. Sobrang House of Cards, grabe yun. Kevin Spacey, ibang klase. Pinapanood ko pa. Well, ngayon pinapanood yung 13 Reasons Why. Very interesting din kasi very parang yun yung mga projects na gusto ko na yung totoo. Yung alam mo na may mga may mga relate dito. Tapos may pinag-uusapan kami na yung American Gods, papanunin ko pa lang yun. Sobrang ganda daw yun. Ayun, nakita ko mga reaction niya. So, na-excite ako. Sige, kinukwento pa rin yung mga nila. Sabi, huwag ka lang muna magkwento. So, na-excite ako doon. But, yun, mostly yun. House of Cards and Designated Survivor. Anong superhero? Yung series, Stranger Things. Sci-fi. Westworld. Game of Thrones. Tsaka may isang series na tapos na medyo heartwarming para sa akin, Parenthood. Ako sobrang favorite ko talaga yung Westworld. So, dream project ko makagawa ng isang kwento sa robots eh. So, ayun. Siyempre Game of Thrones, Stranger Things. Pero yung bumuo ng buhay ko, yung Biblia ko yun, Biblia ng buhay ko yun. Pagdating sa dating life at sa friendship, How I Met Your Mother. Kasi I grew up with it eh. Tapos, sa mga currently yung pinapalabas yun nga, American Gods. Gusto ko rin ng Mr. Robot. Yes. Ayun. Ganda yan. At saka Parks and Recreation for fun. Sinakalay. Thank you, Sir David. At ito naman may question naman si Nico from ABS-CBN.com. Hello, congratulations sa successful movie. My question is, would you fall in love with your best friend? If yes, paano siya mapapatagal more than 8 years? If no, can you still be friends with your best friend? Actually, may ginawa na akong movie tungkol dyan eh. Paano na kaya, di ba? Sinota mo yung best sinota mo yung best friend mo. So, pero nagkatuloy kami doon sa movie. So, basing doon sa movie na ginawa ko, talagang posible siya talaga. Kanina, yung foundation talaga ng isang relationship is friendship, tsaka yung bonding yun ng isa't isa eh. Kung best friend mo na siya at kaibigan mo na siya, ibig sabihin nandun yung bonding and but mahirap din siya kasi syempre pag nagkaroon ng romantic side, ng sensual side at gano'n, mahirap, iba na yung dynamics ng relationship niyo. So again, para tumagal pa ng 8 years or 10 years, 20 years, trabaho at effort talaga. Yeah, definitely pwede may love sa best friend mo. And I think yung relationships na nagtatagal, usually best friends sila. Yeah, pwede rin maging friends yung exes over time, or with enough time, pwede mo siya maging friends. Ako, naniniwala ako na down the line, ang isang relationship pag tumagal, eventually magiging best friend mo yung partner mo. So it's either na
you start out as best friends, tapos magkakaroon kayo ng romantic relationship, or yung romantic relationship, pag tumagal siya long enough, may kayong best friends. Kahit anong mangyari, feeling ko, ang bagsak talaga ng dalawang tao na magsasama ng long-term friendship. Ang ganda ng may direct prime, yun na lang din sa sagot. Oo, totoo. Oo nga, ang galing, oo. Ang ganda kasi nung ganyan yung parang A to B equals C, or B to B plus A equals C, yun yung ganda yun. Tama, ganda na. Yun na lang. My second question po is, paano kung may naghiwalay kayo ng best friend mo, and then yung nagkaroon siya ng bagong relationship, would you friends with the current Yung current ng boyfriend or girlfriend? Kung maayos naman siyang tao, bakit hindi? At saka kung wala naman akong bitterness sa katawan, bakit hindi? Feeling ko, kapag maayos na tao yung nakarelasyon niya, pagkatapos hindi pa rin ako willing na makipagkaibigan, ibig sabihin nun, mapait lang ako. So, ayun. Check din minsan ang sarili. Ako, di siguro. Talaga? Ako nahirapan ako. Pag sa ganun, hindi ko pa siya experience, pero feeling ko, didistansya ako. Feeling ko possible kung naka-move on ka na, tapos mukhang, yun nga, matindi naman yung tao, mukhang mabili siyang tao. So, Why parang not? yung sagot niya. Ako, real talk, real talk. Hindi press con talk. Medyo mahirap talaga. I think hindi ko rin kakayanin yun kasi syempre, iba yung, kahit siguro nakapag-move on ka na, maayos naman din yung naging karelasyon niya. At the back of your head, syempre alam mo na nagkaroon din kayo something special with this person and then she's with another guy. Tapos, kung friends mo, di lagi kayo magkikita, parang medyo mahirap yun. Ako di ba? Okay din. Tama din si Gege na parang kapag okay ka at maayos naman lahat, pwede. Posible. Pero kung ako, real talk, parang medyo mahirap para sa akin. Siguro baka kaya na maging friendly, pero hindi na yung tipong tropa kayo, tambay pa kayo together pa rin. Yun kaya ko. At yan, I think dumaan din ako sa gano'n na abasan yung respeto nandun for your ex and for her new partner at civil naman kayo. Kaya yun. Pero yung lalabas kayo every weekend or parang medyo iba na yun. Thank you. Thank you, Nico. Naku, ano ba yan? Ang sakit-sakit naman. Hindi ko lang ma-let go ng very light pero kasi, di ba yung sabi ni Derek, yung parang alternative ending daw dapat, yung matututong ma-realize ni RC, gano'n. Kasi, parang, sa relationship din natin, kakagaling ko lang din kasi sa ganyan. So, ganun din siya. Totoo ba yan? Isang press ko natin, sinabi mo Tinder na, wala ka naman Tinder. Hindi, seryoso. Ganun din siya. Ganun din siya, makalat din siya, gano'n. Nakakainis. Very digs lang, digs. Oo, but ang nangyari sa amin, yung alternate ending. Ayun, ako ngayon. Dahil nga dyan, ito na nga ang question ng ating mga kapamilya online. Ito, without revealing so much, ano po ba ang paborito niyong scene sa pelikula? Wow. Siguro yung eksena namin ni RC na sa kama kami, hindi yung Yung Magic Mike? Hindi yung Magic Mike. Charot lang. Sa kama din. Hindi yun. Yung isa, yung ayaw niya ako paalisin. Tapos parang Hindi sabihin dito. gusto nila kami magkabaligan. Para sa akin kasi sobrang totoo kasi yung gano'ng eksena. True. Charot. Sobra. Di ba pero bago nangyari yun, ako yung nagtatanong sa kanya kung mahal niya ako. Tapos hindi niya ako masagot. Tapos yung dulo ng eksena namin ni RC, yung ayaw na palisin, tinanong niya ako kung mahal ko siya. So sobrang totoo kasi. At alam ko nangyari sa atin lahat yung ganung eksena. And it was really, it was good to do kasi parang yung mga yung mga hindi ko na ilabas dun sa totoong buhay. Kasi nga, syempre, yung pride mo or yung, di ba, yung
ayaw mo nga ipakita sa tao na naapektuhan ka. Parang doon ko na ilabas lahat ng gusto ko ilabas. Galing mo rin. You know? Thank you, Gary. Favorite scene ko yung sa proposal ni Emmanuel tapos sumasayaw si Sam by herself. Kasi yung nakita niya nag-propose kay Emmanuel, tapos I think nung scene na yun, parang nag-flashback sa kanya, akala niya mag-propose, tapos yun yung nag-lead sa una nilang breakup. And siguro if she could time travel, she would go back and sana hindi na lang sagot niya, I don't know. And nung time na yun, parang try niya maging masaya, sumasayaw siya, pero hindi niya kayang maging masaya kasi na-realize niya na talagang miss niya si Diggs. Ako siguro, kahit nung ginagawa namin yung pelikula, isa kasi sa mga pinag-iisipan ko talaga yung ending. So, sobrang thankful talaga ako actually sa Star Cinema dahil pinayagan nila kami to not end with a fairy tale. Kasi for me yung ending, pagdating yung ending, nag-dolly in siya sa kanila. Tapos, for me, it's asking a question. Tapos tumingin si Sam kay Diggs na parang, tapos nag-dolly out. Parang, are you okay with this? Na they can fall back to the same patterns actually. Na pwedeng mag-out ulit sila, pwedeng ma-discontent ulit siya. Pero, she chooses to stay. She decides to try to be content. Tapos, for me, gusto kong itanongin sa audience na, guys, okay lang ba kayo? Hindi fairy tale yung ending namin. Hindi fairy tale kasi yung nangyayari sa buhay. So, are you okay with that? Parang, and I'm really happy na I got that ending. I was able to ask a question. Dito, hindi, pero kami ni Direk, favorite ko talaga yung dulo. Kasi, hindi ko sasabihin kung ano yung dulo, pero yung dulo kasi yung pinaka-testament na, yun yung visual representation ng desisyon para sa akin. Ng desisyon. Ano ko ba? Without revealing ko. Okay lang, nilagay niyo naman. So, ako basta yun, yung dulo kasi, yung itsura ni Gerald sa dulo ay ganun yung itsura niya sa simula nung nag-disintegrate pa lang yung relationship nila. Tapos yung itsura ni RC, medyo ganun din. Pero yung simpleng, basta yung isang simpleng gesture ni RC na nagpakita na hindi, wala akong pakialam, papanindigan ko to. Yun, yung statement na yun, nangyari sa akin yun eh. Pero yun eh, yun yung ginagawa mo eh. Kapag nasa relasyon ka at tanda mong panindigan yung tao, yun yung kaya yun yung favorite ko. Thank you. At ito syempre, super last follow-up question na yan. Sige, can we still be friends yung title ng movie? Congrats again. Ang last question ko is, how do you sustain naman yung pagiging lovers? Like, how can you stay as, lovers? Ano ba yung way to sustain a relationship, to rekindle it, or to make it lively, or to bring back the passion? You will not have to break up, or you will not have to stop loving the person. So, baliktad naman yung question, can we stay together forever without having to break up? Yun lang. Mag-refill ka ng tubig. Mag-refill ka ng tubig. At bukod sa Pancit Canton, magbumili ka rin ng ibang mga pwede mong ilagay sa pantry niya. Para marami kayong options. Hindi, pero yun, parang kailangan mong gumawa ng ibang bagay. Wag boring ka lang. Oo. Kaya para mag-work kami sa relationship, para hindi lang kayo friendly lang. Hindi ko, kailangan yung kasi you're sharing a life together. So, ibig sabihin, you have to experience life together din. At ang life naman ay hindi lang nangyayari sa confines ng bahay. So, kaya magandang ideya rin talaga yung lumabas, to see new places, to watch different films outside. Kasi yun eh, that's you living your life together and sharing experiences ng magkasama. Ako siguro, respect. Pag sinabing respect kasi, parang kunyari si Diggs. Si Diggs kasi, okay lang siya na wala naman yung pitchel, okay lang siya na nasa bahay lang sila lagi. Ganun. Parang pinaka-lesson na natutunan. Hindi porket, kasi kahit magkasama kayo, hindi naman kayo isang tao eh. Dalawang tao magkahiwalay pa rin kayo. So, minsan kahit may mga
may mga bagay na okay lang sa'yo pero hindi okay sa kanya. Kunyari okay lang sa'yo na chill lang, eh siya gusto niya lumabas. Minsan kailangan mong i-accept na, I'm living this life not just for me but also for the other person. So yung mga simpleng bagay gaya ng pag-refill ng tubig, mga simpleng bagay ng, labas naman kayo, huwag kayo puro kaya na masakit sa bahay. Ganun. Kung nakikita mo na gusto niya yun, bigay mo. And it should work the other way around din na ano talaga siya acknowledging na dalawa magkaibang tao kayo and you have to bigay. And I think make the effort. Siyempre, hindi naman natin kaya mag-grand romantic gesture every day. Mapagod din yun. Pero every now and then, and not just for guys, yung girls din. Yes, yes. Go to double standard. Yes, tama yun. Dapat girls din. Yes. Tsaka sinabi nilang lahat talaga, at the end of the day, it's effort and it takes work talaga para magkaroon ng very happy and long relationship at both sides. Hindi lang sa lalaki, alam mo madalas yung nangyayari pero babae din. Partnership siya. Ayan, there you have it mga kapamilya. Tapos na po ang ating Q&A portion. Pero syempre bago tayo magkanya-kanya at umuwi, ito po, meron po muna tayong konting paandar mula again kay Juan Miguel Serrero. Wow.